Good evening guys, mga friendship. Guys, pag-usapan natin ang Miss Universe. Yung sasali ng Miss Universe. Guys, yung ay mga friendship, yung dapat ang ilaban natin sa Miss Universe, yung yung dapat yung tunay na Pilipina. Oo, dapat yung ang i-compete natin sa ibang bansa. Hindi yung may mga halong may mga halong apam, ibig sabihin sila Filipino-American, Filipino-China, Filipino kung ano-ano na lang lahi. Dapat hindi ganon. Dapat ang natin, ang ating panglaban ay yung pure Filipina. Yung dugong talaga, Pinay. Kasi isipin mo, laban natin yun, no? Ibig sabihin, ang magko-compete yung taga yung may ibang lahi, pangit naman yung pakinggan. Oo, kasi isipin mo, ang Miss Universe talaga yung ang ilalaban natin doon yung pure Filipina, kasi ating yan sa ating bansa, karangalan natin. Oo, ibig sabihin kailangan natin ng ng pure Filipina, yung dapat manalo sa yung kandidata natin ay yung minsan yung sa Mindanao, sa Cebu, sa Luzon, yan. Tapos pwedeng sumali yung may lahi na may mga halimbawa kagaya nila ni yung sino ba yung dati, si Michelle D, may halong Chinese. Oo, kaya hindi siya nanalo, may halo siyang Chinese. Tapos si yung hindi ko alam kung manalo si Celsi Manalo, may halo siyang American lahi niya. Hindi ko alam kung manalo siya, kasi isipin mo natin yan. Okay lang kay Celsi Manalo mag siya, pero malamang hindi siya bigyan ng crown ng Miss Universe, kasi laban ng Pinay yan. Yung sa atin na laban sa Pilipinas is Celsi Manalo, hindi naman siya pure Filipina. Black beauty siya, pero hindi naman siya pure Filipina. Yung dapat manalo, yung isasali natin yung pure Filipina, dapat kasi ang Pinay naman, hindi mo kailangan na matalino ang Pilipina. Your pure Filipina, matalino, maganda, magaling rumampa, magaling sa pasarela. Yan ang pure Filipina. Palagay ko yung ang makakuha ng next Miss Universe crown sa dito sa atin, ay palagay ko yung pure Filipina. Oo, kasi na yung mga international na judges, palagay ko hindi nila pipiliin yung yung may halong mga mga may halong mga
may Pilipina Chinese, Pilipina American, mga ano, may mga lahi. Palagay hindi nila bibigyan sila ng crown kasi ano yan siguro naisip ng mga international judges na laban yan ng mga tunay na Pilipina. Oo. Parang bakit bibigyan sila ng mga ng crown yung may halong mga banyaga. Oo, hindi siguro sila bibigyan. Pwedeng first runner-up, second runner-up, third runner-up. Palagay ko hanggang ganun lang siguro ang makukuha ng may lahing banyaga, mga Pilipina, American, Pilipina Chinese, Pilipina India, oo, yung may mga lahi. Palagay ko ganun lang, mga first runner up, second runner up, kasi hindi yan tunay na laban ng mga Pilipina. Ibig sabihin yung talagang ilaban natin yung yung pure Pilipina, yung hindi siya walang halo. Palagay ko the next Miss Universe yung pure Pilipina. Oo, yung mga palagi ko ang mga Pilipina naman magaling naman sa Englishan yan, fluent in English. Oo, bago isasalang yung pure Pilipina, kailangan mayroon siyang mag-aral muna siya ng public speaking, tapos mag-aral siya ng good moral character, mag-aral muna siya ng how to pasarela, how to project, how to dress up, how to dress up a gown. Oo, kailangan ang movement niya pang Miss Universe, kailangan tuturuan pa siya ng training yung sasali ng Miss Universe. Oo, kailangan palaging smiling. Hindi kadamihan kasi ng mga Englishera mabilis mag-English yung parang minamadali nila yung feeling matalino Pwede mo naman yung talagang may timing ang Englishera na maintindihan sa lahat ng maintindihan ng judges yung sinasabi niya. Hindi yung pabilisan na akala mo hinahabol ng ng train. Hindi ganoon, dapat yung katamtaman lang dapat. O yun ang palagay ko, yun ang naisip kong pang Miss Universe na yung laban natin to sa Pilipinas. Oo, yan, hindi yung may mga halo-halo. Pwede silang lumaban, siguro hindi sila makakuha ng ng title sa competition sa Miss Universe kasi hindi sila pure Pilipina. Dapat pure Pilipina ang makakuha ng ng crown ng Miss Universe. Oo, at saka dapat yung isang makakuha ng Miss Universe, kailangan mayroon siyang wala siyang bisyo na babae. Ibig sabihin lang siya, talagang focus siya sa kanyang advocacy sa buhay. Ibig sabihin na nandyan sa kanya yung yung pagiging tunay na Pilipina. Hindi nag-i-smoking, hindi nagbibisyo-bisyo, hindi nagdi-disco-disco. Dapat hindi ganon ang tunay na Miss Universe. Focus siya sa family niya, focus siya sa studies niya. Dapat ganyan ang manalo ng Miss Universe, na may karangalan sa sarili niya. Pinagmamalaki siya ng buong mundo na ganyan siya ang Miss Universe. Oo,
Palagay ko sa Pilipina lang makukuha yung ganyan na ano, sa Pure Filipina. Ang crown na yan sa Miss Universe. Walang halo, walang mga halong apam. Yan. Siguro, aywan ko kay Chelsea kung manalo siya ng ano, Miss Universe. Kung pagbibigyan siya ng mga judges. Palagay ko hindi. Kasi sa record lang niya may halo siyang American. Kailangan ang manalo sa crown ng Miss Universe is Pure Filipina. Oo, yun ang palagay ko. Hindi yung dito kasi sa atin porket ang mga judges dito may mga mayroon silang favoritism. Oo, nanood ako ng mga ganyan Miss Universe. Pagkakilala nila, mas lamang ang nila. Yun. Hindi nila tinitingnan yung yung mga Pure Filipina. Sa Pure Filipina doon mo makikita na talagang active. Oo, sila, masigasig sila oo, disiplinado, ganyan ang ang Pure Filipina, respectful, at saka good moral character, talented. Yan. Mayroong kailangan siya, ang Pure Filipina. Salute ako sa mga Pure Filipina na sumali ng Miss Universe. Oo. Pero dapat kailangan yung pinipili nila ng mga dito sa judges natin, yung mga mahilig sila sa mga mga AFAM, yung may mga lahi, mga Pilipina Chinese, mga Pilipina American, mga Pilipina India, yan, mahilig sila ng ganun, pinapanalo nila. Hindi nila binigyan ng chance ang Pure Filipina to compete sa sa Miss Universe. Pero ang palagay ko, ang makakuha ng Miss Universe is yung yung Pure Filipina. Oo. Matalino ang Pure Filipina, maganda at saka magaling magpasarela. Oo. Talagang wala makipaglaban siya sa contestera doon sa ibang bansa. Thank you very much mga friendship. Sana mga ko lang to, mga idea na palagay ko ganun ang sa international. Bye bye.